Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Manalang dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng likaya'y mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya'y amitan, at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang makapangyarihang Diyos at prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang salitang nagkatawang tao at kadakilaan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong lumigaya ang buong mundo sa pagkabuhay ng iyong anak na Panginoon naming Hesukristo. Alang-alang kay Mariang Birheng Ina ng Diyos, ipagkalumakamta namin ang galak ng buhay na di matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga mananampalataya ay nagkawahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula ng patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Chipre at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinangangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit, may kasama silang ilang taga-Chipre at taga-Sirene na pagdating sa Antioquia ay nangaral naman sa mga Griego na mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus. Sumaka nila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe. Puspos ng Espiritu Santo ang matibay ang pananampalataya. Kaya marami siyang nadala sa Panginoon.
Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at nang kanyang matagpuan ay isinama niya sa Antioquia. 1 taong singkad silang nanatili roong kasakasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mga buting bagay o lungsod ng Diyos. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Pag itinala ko yaong mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babylonia. Ibibilang ko rin yaong Filistia, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Sion, yaong sasabihi, ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Ang poon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo ng tiyakan. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ng aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa akin sa kanila, ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa buhay natin bilang tao, isa sa pinakamahalagang parte ng buhay natin ay ang tenga. Bakit? Sapagkat sa tenga ay hindi lang naman yan sa pandinig. Sa tenga rin, diyan natin mararanasan ang balanse ng ating katawan. Kaya kapag ikaw ay may sipon, medyo nahihilo-hilo ka. Hindi dahil masakit ang ulo mo, kundi apektado ang iyong tenga. Ang vertigo, hindi sa ulo yan.
sa tenga yan. No? Ganyan kaimportante ang tenga. At hindi lang yon, tinan ninyo, huwag niyong gagawin to ha. Kapag tinanggal ninyo ang dalawang pingas ng inyong mga tenga, at kapag yan ay pinagduktong mo, anong itsura niyan? Puso. Ganyan kahalaga ang pakikinig. Kaya sabi sa ating mabuting balita, sabi ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Alam mo ninyo, kapag merong pastol ng tupa, kasi dito sa Pilipinas, ang pinapastol dito, kambing, baka. Pag pumunta sa ibang lugar, lalo tigit dito sa gitnang silangan, no? May bandang Israel, yan, no? Madaming alagaing tupa dyan, no? At kapag merong pastol, yung tupa, hindi basta-basta sasama kani-kanino. Sasama lang yan sa tinig ng kanyang pastol. Kaya pag may ibang tumawag sa mga tupa, hindi sila susunod. Kahit gayahin ng tao, isang tao, yung tinig ng pastol, hindi pa rin susunod ng mga tupa. Bakit? Hindi yon ang tinig ng kanilang pastol. Maliwanag dito na sinasabi ni Jesus, nakikinig sila sa akin. Kaya hindi sila basta-basta maliligaw, hindi sila basta-basta sasama kanino man. Kaya nga sabi dito ng Panginoong Jesus, binibigyan ko sila ng buhay at kailanman hindi sila maaagaw sa akin. Napakagandang paalaala na kapag ako at tayo ay laging nakikinig at sumusunod kay Jesus, hindi tayo mapapahamak. Ganun lang kasimple. Bakit ako at tayo napapahamak? Sapagkat hindi tayo nakikinig. Bakit maraming mga estudyante ang bumabagsak sa exam? Not following instructions. Bakit mayroong mga manggagawa na minsan ay napapagalitan o napapahamak? Kasi hindi nakikinig sa kanilang nakakataas o hindi sila nakikinig doon sa mga tao na in charge sa gawaing iyon. Pakinggan natin ang unang pagbasa mula sa gawa ng mga apostol. Narinig natin kung paanong si Bernabe ay nagsikap na maipangaral ang mabuting balita. To the point na hinanap niya sino? Si Saulo, di ba? Sapagkat si Bernabe, tumugon siya sa tinig ng Diyos. Sumunod siya sa abot ng kanyang makakaya kahit na makipagkita kay Pablo na alam naman natin ay taga-usig ng mga Kristiyano. Pero dahil sa pagsusumikap ni Bernabe at sa kanyang pakikipag quote-unquote tandem kay Pablo, marami ang naakay sa pananampalataya. Bakit? Kasi si Bernabe ay marunong makinig sa Diyos na tumawag sa kanya. Marunong siyang makinig sa instruction sa kanya ng Panginoong Hesus. Kaya marami ang naakit sa kanya. Kahit si San Pablo, ay talagang napakisamahan niya. Kaya nga sila ay tinawag ng mga Kristiyano saan? Sa Antioquia. Bakit? Sapagkat hindi lamang nakinig si Bernabe, kundi isinabuhay niya kung anuman ang narinig niya kay Jesus. At ito ang pinapaalaala sa atin ng mabuting balita na kung saan ang Panginoong Hesus ay nagpapaalala, kapag hindi tayo marunong makinig sa Kanya, mapapahamak tayo. Kung tayo may tawagan namin sa amin sa uniform services, kung ikaw ay isang SARCOM, ano may SARCOM? Sariling command, you will be at lost. Hindi ba pwedeng meron kang sariling command? Mali. Kasi kapag may sariling command ka, mapapahamak ka. Hindi lang mapapahamak, baka maging mitsa pa yan ng buhay mo. Yan ang paalala ni Jesus. We always listen to Him. Sapagkat ang marunong makinig, marunong sumunod. Kaya nga ang English ng
to listen is ano? No? 'Di ba? Ano ang mabubuo natin sa pakikinig? Obedience. Kasi ang salitang obedience ay galing sa dalawang Latin word. Ab means to, audire, hear. Pagsamahin mo yan, to hear. Kaya kung ikaw ay obedient, marunong kang makinig. Kaya pag ikaw ay disobedient, hindi ka marunong makinig. No? At kapag hindi ka marunong makinig, hindi lang ikaw mapapahamak, kahit pati ang mga kasama mo, mapapahamak din. Subalit kapag tayo marunong makinig, hindi lang ako ang may gantimpala, kahit din ang inyong mga kasama ay magkakaroon din ng gantimpala kasi marunong kang sumunod, marunong kang makinig. Napakaganda sapagkat ngayong araw pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Fatima na nagpakita sa tatlong batang pastol noon, si Lucia, si Francisco, at si Jacinta. No? It was May 13, 1917 in Fatima, Portugal. No? Sila yung mga hamak na pastol. No? At sila yung mahirap, yun ang mga katrabaho. At nung magtatanghalin, ini araw ng linggo, no? Sa kanilang pagpapastol ay biglang nagkulog. Kala nila yung uulan. At sa kanilang paglalakad sa isang maliit na halaman, isang helm tree, no? Nakita nilang isang babaeng napakaputi. Sabi nga sa autobiography o memoir ni Sister Lucia dos Santos, napakaputi. At sila ay natakot. Bakit? Aba, ikaw kaya, bawa kayo nagmimisa dito, dyan sa pinto, may lumabas sa puputing tao, di kayo magtakbuhan. Di ba ga? Oh. Sila din natakot. Pero nasabi sa kanila ng Birhen, huwag kayong matakot. Ako ay nagmula sa langit. Napakaganda. Yan ang bungad ng Mahal na Birhen sa mga bata. At sa unang pagpapakita ng Mahal na Birhen noong May 13, 1917, inilahad ng Mahal na Ina ang plano ng kapayapaan ng Diyos para sa mundo. Sinabi ng Mahal na Ina, magdasal kayo para matapos ang digmaan. Baguhin ninyo ang inyong mga buhay-buhay. Yan ang mga unang mga mensahe ng Mahal na Birhen sa tatlong batang pastol. Sapagkat noong panong iyon, no, ay talaga namang nandiyan pa rin ang digmaan, no? The First World War. Talagang napakagulo nun. At pinangako ng Birhen na kapag kayo ay nagdasal, titigil ang digmaan. Pero hindi lang yon ang pinaalaala ng Birhen. Ang pinaalaala ng Birhen, huwag nyo nang sasaktan ng Diyos. Offend God anymore. Do not offend God anymore. He is already offended much. No? At tayo, mga anak ng Mahal na Ina, tayo ba'y nakikinig sa ating mga Mahal na Ina? Tayo pa bagay nagdadasal, lalo tigit ng Santo Rosario? Tayo baga ay minsahero ng kapayapaan o tayo ang promotor para magkaroon ng kaguluhan? Binabago ko ba ang sarili ko? Umiiwas ba ako sa kasalanan? O magpasa hanggang ngayon, nasa kasalanan pa rin ako? Hindi pa huli ang lahat. Sa kapistang ito ng Mahal na Birhen ng Fatima, inaalaala natin ang pangako ng Diyos na kapayapaan. Ang Mahal na Birhen ay nagpakita bilang isang pagpapaalala sa buhay ko at buhay natin na ang tunay na kapayapaan ay magmumula kanino? Sa Diyos. Subalit kailangan may gawin tayo. Magdasal tayo, lalo't higit ang Santo Rosario, baguhin ang ating mga buhay, at tayo ay sumamba kay Kristo sa Eucharistia. Yan ang dala ng Mahal na Ina nung siyang nagpakita sa Fatima, Portugal.
Kaya nga sa pagkapatuloy ng ating banal na misa, ngayong gabing ito'y hari nawa, wag tayong magmimintis na makinig lagi kay Jesus. Sapagkat ang sino mang nakikinig kay Jesus ay hindi mapapahamak. Ang nakikinig kay Jesus, laging may kaligtasan. At ang sino mang marunong makinig ay marunong sumunod. At tayo'y inaanyayahan ng mahal na ina, makinig tayo sa kanyang mensahe. Na ang mensahe niya noong 1917 ay tapos na hindi. Hanggang ngayon nagpapatuloy pa rin na nagpapaalala ang mahal na ina. Magdasal tayo para sa kapayapaan. Magbagong buhay tayo talikuran ng kasalanan. At higit sa lahat, tayo'y manampalataya na sa banal na misa, si Jesus ang ating tinatanggap. Amen. Panalangin ng bayan. Inihandog sa atin ng Diyos ang kapayapaan ng pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Jesus, ang anak ni Maria. Ipanalangin natin na manatili sa atin ang kapayapaan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan sa ilalim ng pagtangkilik ng Birhen ng Fatima, naway higit na mailapit ang bayan ng Diyos kay Kristo at sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno sa buong mundo, naway patnubayan ni Maria, ang Birhen ng Fatima, sa kanilang pagsisikap na magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan ang mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong pamayanan naway magsikap na makamit ang kapayapaan ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal at malasakit sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa sa mga espiritual o pisikal na kahinaan naway kahabagan ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway lukuban ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang makita sa ating mundo ang handog na kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating bagong Santo Papa, Leon ika-14, naway patatagin siya sa kanyang paglilingkod sa pagtataguyod ng katawan ni Kristo sa pagkakaisa, pag-ibig at sa kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, nalalaman namin na nagmumula sa iyo ang lahat ng mabubuting bagay. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan sa tulong ng makapangyarihang pamamagitan ni Maria. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkat
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa aming paghahain ngayong ang nabiri ginugunita, kami humihiling na kami ay matulungan nawa ng iyong nagkatawang taong anak na naghain ng sarili sa krus na dambana at ngayon nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon pinararangalan namin ang mahal na Birheng Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Noong isinugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang, bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa namang hela nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos ng tunay. Noong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mong aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka
Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalat ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banal ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagtibayin mo ang aming kalooban, ang aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay, ang pinanindigan naming Diyos sa totoo at taong totoo, na ipinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan,
ay siya namang maging dapat na kami sumapit sa kaligayahan ng walang maliw na buhay sa bisa ng kanyang nagliligtas na pakikinabang sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa may sakit. Panginoong Hesus, ang aming dakilang manggagamot, itinataas po namin sa iyo ngayon ang lahat ng may karamdaman. Bigyan na po sila, Panginoon, ng lakas upang lumaban at hindi mawalan ng pag-asa. Buong puso po kaming nananalig na sila ay pagkakaluban mo ng kagalingan, hindi lamang po sa pisikal, kundi higit sa lahat, espiritual. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyukong inyong mga ulo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na birhen na siya nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagkaparangal sa mahal na Birhen Maria upang sa ganitong diwa kay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanal magpasawalang hanggan. Amen. At bago igawad ang pagbabasbas, tayo bumabati sa parokya ng mahal na Birhen ng Fatima sa Lawa, Calamba City, Laguna, kung saan ang imahen ng kanilang patrona, ang mahal na Birhen ng Fatima, ay kinoronahang episkopal coronation. Tayo nagdadasal, lalo tigit sa Diocese ng San Pablo, sa barangay ng Lawa, sa Calamba City, Laguna. Naway sa pamamatnubay ng mahal na Birhen ng Fatima, sila ay maglakad sa yapak ni Kristo, magdasal palagi, maging banal, at higit sa lahat, makaakay ng mga tao pabalik sa Diyos. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sumawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.